Ako po si Tonyo, taga-bundok. Proud akong sabihin yan kahit na kanino. Bale ako kasi, napag-aral at sa ngayon, tinatapos ko na ang college education ko. First year pa lang ako. Pala kong maging guro, oras na matapos na ang pag-aaral. Nalaman ko sa isang kaibigan na may ganito palang channel dito sa YouTube. Napakinggan ko ang ilan sa mga kwento nyo rito at humanga ako sa ganda ng mga karanasan na ibinabahagi ng mga sender. Naisip ko na magpasa rin ng sarili kong karanasan. Nangyari ito noong high school na ako. Meron namang paaralan sa amin. Pero dahil nga bundok, malayo sa syudad at kabihasnan, syempre, konti lang ang mga teacher na gumugustong magturo sa mga paaralan namin. Konti lang yung teacher namin sa high school. Pero mas lalo naman sa elementarya na sobrang dami ng estudyante. Sa dami nga, hindi na kayang matutukan lahat ng teacher bawat isa. Ang resulta tuloy, hindi gaanong natututo ang mga estudyante. Nakatanggap kami ng magandang balita. May mga teacher daw na galing sa baba ang aakyat para magturo sa elementarya. Bale, 5 guro raw yung darating. Naghanda kami nun. Ginawan pa namin sila ng mga kubong pwede nilang matulugan para ramdam nila na malaki ang pasasalamat namin sa kanila. May pa-welcome pa kami nung dumating yung 5 guro. Maayos naman yung 4. Kaso yung isa, itago na lang natin siya sa pangalang Ma'am Leia. Si Ma'am Leia, sobrang strikto at masungit. Wala namang masama sa pagiging strikto o ano. Pero syempre, mga bata yung estudyante mo. Hindi ka pwedeng galit lagi sa kanila dahil maaapektuhan yan yung pag-aaral nila. Nakarinig pa kami na mahilig daw mamalo ng stick itong si Ma'am Leia. At kung magsalita raw, akala mo kung sinong anak ng presidente. Naging balita sa lugar namin isang araw ang tungkol sa 4 na estudyanteng pinarusahan daw nitong si Ma'am Leia. Pinalo sa puwet, pinaluhod sa munggo at dinuraan pa raw. Sabi pa nito, wag na raw silang mag-aral kasi matutulad lang din sila sa mga magulang nila na wala ring pinag-aralan. Ang pinakamalala siguro ay yung estudyante na binato niya ng kahoy na pen holder. Dumugo raw yung ulo ng estudyante na yun. Ang dami nagalit sa kanya nun. Ilang araw pa, nalaman namin na may mga tao na raw na umaaligid sa bahay nila tuwing gabi. Kahit yung ibang guro, natatakot na rin. Pero hindi nagpatinag itong si Ma'am Leia. Tapos isang hapon, nangyari na nga ang kinatatakutan nila. Kwento ng ibang guro na kasama ni Ma'am Leia, pauwi daw sila galing sa eskwelahan. Bale, madamo yung daan na nilalakaran nila. Tapos yung gilid ay puro mga puno. Medyo madilim na rin ang langit. Nakarinig daw sila ng mga kaluskos. Tapos, biglang may lumitaw daw na 2 lalaki galing dun sa mga puno. Amoy na amoy nila yung sobrang bahong aroma na nanggagaling doon sa 2. Nang mas lumapit pa raw ang mga ito, nakita nila na hindi pang tao ang itsura ng mga ito. Parehong pula ang mga mata, mabalahibo ang katawan at ang hahaba raw ng mga kuko. Nung nagsalita, nakita nila yung mga pangil sa bibig ay parang mga pangil ng leon. Sabi raw ng 2, si Ma'am Leia lang raw ang kailangan nila. Nagsitakbuhan na raw yung mga guro. Matapos yun, hindi na nakita pang muli si Ma'am Leia. Dahil po sa pangyayari na yon, nagsiuwian na yung mga gurong kasama ni Ma'am Leia. Dito talaga sa amin, alam ng mga tao na may mga aswang talaga na naninirahan sa gubat. Sila yung mga klase ng aswang na hindi pumapatay ng tao. Bale, mga hayop lang sa gubat ang binibiktima nila
Kaso hindi ko sila masisisi kung ganoon ang ginawa nila kay Ma'am Lea. Malamang isa dun sa mga estudyante ay anak nung aswang. Sensitibo pa naman sila. Ayaw na ayaw nilang hindi nirerespeto, lalo na sa kabundukan. Matapos yon, bumaba ako at sa syudad na nag-aral. Kaya rin nakagraduate ako at ngayon ay nag-aaral na sa kolehiyo. Kasama ko ngayon ang mga magulang ko dito. Dito na rin kasi sila nakahanap ng trabaho. Minsan na lang ako makabalita sa mga kapitbahay namin dun sa bundok. Isa sa mga goal ko sa buhay ay ang maging guro at magturo doon. Pero syempre, tatapusin ko muna ang pag-aaral. Good day sa lahat ng nakikinig sa atin dyan. Gusto ko lang sana itong i-share kasi recently lang ito nangyari. At gusto ko sana fresh pa sa utak ko habang ikinukwento. Rando ang pangalan ko. Bale, nagtatrabaho ko sa munisipyo dito sa amin. Hindi ko na lang babanggitin para na rin sa privacy ko. Tuwing weekends ang day off namin sa trabaho. Kaya naman sinusulit ko talaga ang weekends. Tuwing linggo, nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko noong high school. Na-close ko pa rin hanggang ngayon. Napakasaya lang kasi halos 12 years na rin kaming magkakakilala. Pero matatag pa rin ang pagkakaibigan naming lahat. Madalas, sa mga bar kami umiinom. Pero minsan kapag mga special na okasyon, ay sa bahay kami ng kaibigan na tutuloy. Nito lang 2024, nalaman namin na birthday pala ng asawa ni paring Jay. May handa naman. Konti pero ang mga imbitado lang talaga ay mga close na kaibigan lang. Siyempre kasama kami ron. Inuman malala hanggang sa maghating gabi. Nagpasya kami na kinabukasan na lang umuwi kasi delikado na sa labas tapos mga lasing pa. Karamihan pa naman sa amin, motor ang gamit. Baka hindi na umabot sa bahay yung iba. Sa may sala lang kami naglatag, tapos nahiga na. Kaso, dahil kami nga ang magkakasama, walang nakatulog sa amin. Walang katapos ang kwentuhan pa rin. Hanggang sa napunta ang usapan sa mga multo. Ewan ko ba, nag-aaway na nga itong si Van at si Phil. Yung isa, naniniwala na may mga multo. Yung isa naman, katang-isip lang daw. Si Jay ang umaawat sa kanila. Tapos sabi niya, kung gusto raw naming makakita ng multo, pwede naming puntahan yung bahay ng music teacher na malapit lang. Dahil wala na nga sa tamang pag-iisip ang lahat, kaya sumunod naman kami. Bale, 6 kaming naglalakad sa kalsada ng madaling araw. Sumusuray-suray pa. Pagdating dun sa bahay ng music teacher na yon, napansin namin na sira-sira na yung bahay. Tapos ang taas na ng mga damo sa paligid. Halatang wala na talagang nakatira. 3 taon na din daw kasing patay yon, sabi ni Jay. Naghintay kami doon. Lagpas kalahating oras ata ang ginugol namin sa paghihintay. Naramdaman namin ang paglamig ng paligid. Tapos narinig namin ang boses. May kumakanta sa loob ng bahay. Babae. Middle-aged na babae. Mahaba ang buhok. Tapos may hawak na gitara. Kumakanta yung babae. Sumasayaw-sayaw pa nga. Alam naming multo siya. Kasi hindi siya solidong bagay. Tagos yung tingin namin sa kanya. Siguro dahil na rin sa alak, hindi kami natakot. Pinanood lang naming matapos. Nang tumigil yung multong babae, alam naming tapos na. Nagbaw pa ito, bago naglaho ulit sa hangin na parang usok. Kwento ni Jay sa amin habang naglalakad kami pabalik dun sa bahay niya. Dati raw, talagang music teacher yon.
Mag-isa sa buhay. Matandang dalaga. Pangarap daw nitong maging isang sikat na singer. Kaso hindi pinalad na matupad yung pangarap niya. Bigla na lang daw nalaman na patay na ito. Dahil sa sakit na matagal nang iniinda. Simula nun, tuwing madaling araw, madalas daw makita ng mga residente ang music teacher na yon na kumakanta doon sa bahay niya. Malamang hanggang sa kamatayan ay gusto pa rin itong matupad ang pangarap. Ilang beses na raw sinubukang kunan ng litrato at videohan yung music teacher. Pero lagi raw nasisira yung litrato at video. Sabi ni Jay, nasanay na lang daw silang mga kabarangay. Kinabukasan nga, nakauwi naman kami. Pero nanatili sa akin ang memorya nung kumakantang teacher. Nakakalungkot kasi sa tingin ko namatay yung music teacher ng mag-isa. Rest in peace na lang po sa inyo. Ang pangalan ko po ay Eric. Hello po sa mga nakikinig. May ibabahagi akong kwento na nangyari sa amin noong nag-aaral pa ako. Second year high school ako noon at sa probinsya pa kami nakatira. Yun yung mga panahon na hindi pa gaanong kaganda yung buhay namin. Kasi wala pang maayos na trabaho si tatay. Si nanay naman ganun din. Parakit-rakit lang sa kung saan-saan. Nakakaraos naman kahit paano, pero masasabi ko talaga na doon ko naranasan ang hirap ng buhay. Nung mag-second year kami, naging advisor namin si Ma'am Beatrice. Bata pa si Ma'am, parang wala pang 30s yung edad niya. Magaling din siyang magturo. Talagang yung paraan niya ng pagsasalita, makikinig ka. Hindi rin siya nakakatakot na teacher. Lagi siyang nakikipagbiruan sa amin, pero nandun pa rin naman yung respeto. Minsanan lang siya magalit, pero grabe. Kaya mahal na mahal namin noon si Ma'am Beatrice, kasi siya yung perfect na teacher para sa amin. Second quarter ng school year, nang malaman naming buntis pala si Ma'am. Akala namin tumataba lang. Nagtuturo pa rin siya noon. Pero sinasabi niya sa amin na baka hindi niya na raw matapos ang school year kasi manganganak na siya. Hapon, subject namin kay Ma'am Beatrice. Sunod na linggo raw, hindi na siya ang magtuturo sa amin. May matanda na nakatayo dun sa labas ng classroom. Tingin ng tingin kay Ma'am. Nakakatakot kasi iba yung kulay ng mata niya. Tapos seryosong seryoso yung muka. Sabi sa amin ni Ma'am, umaga pa lang daw ay sinusundan na siya nung matanda galing sa bahay. Wala pa naman yung asawa niya. Nasa trabaho. Sabi nung iba naming mga kaklase, aswang daw yung matanda. Kasi walang anino. Kahit sikat na sikat yung araw sa labas. Natakot yung mga babae. Sinilip ko. Totoo nga. Walang anino yung matanda. Sinara namin yung pinto pati mga bintana. Pero di pa rin umalis yung matanda. Ang ginawa namin, naglabas kami ng mga rosaryo na dala ng ibang mga estudyante. Buti nga meron din ako nung time na yon. Laging nilalagay ni Mama sa bag ko yung rosaryo para safe daw. Nasa 5 ata yung nakuha namin nun. Sumisilip-silip yung matanda sa siwang ng bintana. Kami naman, nagdasal ng rosaryo. Pinagitnaan namin si Ma'am. Sabi ni Ma'am, ilang beses niya na raw tinawagan ang asawa niya, pero di sumasagot. Sunod niyang tinawagan, si Sir Castro, na nasa baba lang nun. Pinatawag niya yung mga security na naka-duty. Pagdating ng 2 gwardya, ang sabi ng mga ito, wala na raw yung matanda. Pinasamahan nun si Ma'am Beatrice sa isang gwardya. Hinatid doon sa trabaho ng asawa niya. Sunod na school year, nung nakabalik na si Ma'am,
Nagkwento siya sa amin. Nagdesisyon daw sila ng asawa niya na lumuwas ng bayan kasi baka sinusundan pa rin sila ng aswang. Habang nasa biyahe raw sila, ilang beses nilang nakita na may mga lumilipad na tao sa itaas. Kahit dun sa bahay na tinuluyan nila, ay nasundan pa rin daw sila ng matanda. Kasi minsan daw, nakikita niya sa labas na may aso na sobrang laki, tapos pula ang mata. Takot na takot daw siya nun. Buti na lang talaga at yung asawa niya ay may alam din kahit papaano sa mga ganong bagay. Pinalibutan daw nila ng bawang at asin ang bahay at may binili rin na puntot pagi para may armas daw sila laban dun sa matanda. Nakapanganak naman po ng normal si Ma'am Beatrice. Ang cute-cute nga ng baby girl niya eh. Nalaman ko after ilang taon na hindi na pala nakapagbuntis ulit si Ma'am. Siguro natakot na siya na maulit-ulit yung pagsunod sa kanya ng matandang aswang habang nagbubuntis siya. Hello po sa inyong lahat. Kami ng asawa ko ay fan po ng channel ninyo. Ang gaganda kasi ng mga stories. Arman po ang pangalan ko. Tina naman po ang pangalan ng asawa ko. Pareho po kaming teacher sa isang elementary school dito sa amin. Bale, magkaklase kami sa college at doon nagsimula ang love story namin. Wala pa po kaming anak, by choice. Kasi feeling namin, hindi pa kami ready. Pero naiisip na rin namin na baka next year, kapag natapos na naming bayaran yung bahay, siguro pwede na rin pag-usapan ng baby. Bale, sabay kami laging pumupunta sa school at umuuwi ni Tina. Hindi naman kami mahilig sa mga party-party. Madalas bahay at school lang kami. Sabi nga nung ibang co-teachers namin, ang boring daw ng buhay namin. Pero masaya naman kami sa ganitong setup. Isang beses, pauwi na kami ni Tina. Mga 30 minutes din ang biyahe namin pauwi. Pero kapag traffic, madalas nadadagdagan pa yon ng sobra-sobra. Sakto na traffic nung gabing yon. Ang ginawa ko, dumaan kami sa ibang ruta. Mas mahaba siya kumpara dun sa typical na ruta. Pero dahil traffic nga, mas okay kung dun kami dadaan. Hindi pa sementado yung kalsada dun sa daan na yon. Ang dami pa ring maputik na part. At saka liblib din siya. Meron namang mga kabahayan, kaso ko konti lang. Sa kalagitnaan ng biyahe namin, sabi ni Tina, itigil ko raw yung sasakyan. May tumatawag daw kasi sa kanya. Paputol-putol yung signal. Importante pa naman daw yon. So gumilid naman ako at nagpark sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi naman nakakatakot sa part na yon. At alam kong safe naman kami sa lugar namin. Kaya kahit nandun kami, hindi naman ako kinakabahan. Tuloy lang sa pakikipag-usap si Tina. Tungkol pala yun dun sa inaasikaso niyang event sa school. Matapos ang tawag, pumasok na ulit kami sa sasakyan. Sa biyahe, kinalabit ako ni Tina. May mabaho daw. Saka ko na lang din napansin na oo nga, may mabahong ang amoy galing sa likod ng sasakyan. Pero tinignan ni Tina. Wala naman daw bagay doon na magkukos ng amoy. Wala rin naman kaming natapakan na tae. Focus na focus ako sa daan kasi iniiwasan ko yung malalaking bato. Natatagtag kasi yung sasakyan. Nung malapit na kaming makabalik sa main highway, napasigaw bigla si Tina. Kumapit siya sa akin at itinuro niya yung salamin sa gitna. Kitang-kita ko yung takot sa mukha niya. Nang tumingin ako sa salamin, saka ko lang nakita ang dahilan kung bakit ganoon yung reaksyon niya. May pulubi doon sa likod ng sasakyan. Kung titignan mo lang siya ng normal, hindi mo siya makikita. Pero kung sa salamin ka titingin,
saka lang siya lilitaw. Punit-punit yung damit niya. Yung balat niya nanlilimahid sa dumi. Yung ngipin, kasi bahagyang nakabukas yung bibig niya eh. Kulay dilaw na itim, tapos sira-sira pa. Yung mata niya, dilaw. Napaapak ako sa preno. Buti at naka-seatbelt kaming pareho ni Tina. Lumabas kaming pareho sa takot. Nagkatinginan kami. Hindi namin alam kung anong gagawin. Bigla na lang bumukas yung pinto ng kotse. Malakas. Pagkatapos nun, may lumitaw na mga yapak sa lupa. May naglalakad na hindi namin nakikita. At siguradong yun yung pulubing multo na nasa loob ng sasakyan namin. Dumiretso yung yapak papunta dun sa madilim. Bumalik na agad kami ni Tina sa loob ng sasakyan. Nagdasal muna kami bago bumiyahe. Grabe yung takot namin. Sabi ko nga sa kanya, wag na naming uulitin yun. Hindi na ulit kami titigil sa lugar kung saan walang gaanong tao at medyo mapuno pa. Mga ilang araw ang lumipas, nalaman namin na doon pala sa lugar na yon, may nakitang pulubi na wala ng buhay. Matagal na nung nangyari yon. At ayun, dahil sa pangyayari na yon, kahit traffic, nagtsatsaga na kaming maghintay sa kalsada kahit na sobrang boring. Baste na lang ang itawag niyo sa akin dito. Siguro di halata sa pangalan ko. Pero teacher po ako. Hindi ko nga rin alam kung paano ako napunta dito. Di naman kataasan yung mga grades ko dati eh. Pasaway nga rin akong estudyante. Pero nakumbinsi ako nila mama na mag-teacher din tulad nila. Akala ko nga hindi ko magugustuhan. Pero enjoy din pala. Ang saya lang kasi nakahanap din ako ng something na gusto ko. Bale, elementary teacher po ako. Mga grade 4 ang tinuturuan ko. Math teacher talaga ako. Pero kapag kulang yung subject teacher namin, minsan natutoka rin akong magturo ng Filipino. Tambay ako ng faculty office namin, lalo kapag uwian. Doon ko kasi ginagawa lahat ng paperworks bago umuwi. Isang beses nga nagche-check ako ng mga test papers. Inabot na ako ng gabi. Pagtingin ko sa relo ko, 7 PM na pala. Pero hindi pa rin ako umuwi. Sunod na araw kasi ay weekend na. At mas mabuti kung wala akong dalang paperwork sa bahay para ma-enjoy ko naman yung day off. Matatapos na ako nang makaramdam ako ng kakaiba. Yung faculty office namin, maraming nagsasabi na haunted daw yun. Hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa naman siya naranasan. Madalas akong tumambay doon at kahit isang beses, wala pa akong na-experience na kahit ano. Kaya nung makaramdam ako ng kakaiba, hindi ako natakot. Sabi ko nga, baka dahil lang sa kape na ininom ko. Mas tumindi yung pakiramdam. Mas bumigat. Doon ko napagtanto na hindi na normal yon. Parang may kung ano nang nangyayari. Habang tumatagal, yung likod ko, bumibigat siya. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Basta parang may umaakyat sa likod ko. Tapos pumapasok sa likod ng ulo ko. Ang weird nga kung iisipin. Pero ganun na ganun talaga yung nararamdaman ko nun. Hindi ako makatayo. Hindi makatawag ng tulong sa labas. Halos sumalampak na ako nun sa desk. Pilit ko na lang talagang nilalabanan. Pagtingala ko, lumalabo na yung paningin ko. Parang binubutas yung ulo ko. Buti na lang talaga at kahit nanlalabo na yung paningin ko, nakita ko yung cross sa dingding. Doon ko naisipan na magbanggit ng dasal.
Ama namin yung kabisado ko. Kaya inulit-ulit ko lang yun. Pakiramdam ko, gumaan naman siya. Hindi ko na alam kung ilang ama namin yung natapos ko. Hindi ko nga rin matansya kung ilang minuto kong nakayuko dun sa mesa ko. Basta, bigla na lang akong nawalan ng malay. Nagising ako na may tumatapik sa pisngi ko. Si Kuyang Guard pala. Ang sabi 10:00 na raw ng gabi. Pagtayo ko, ang sakit ng ulo ko. Uhaw na uhaw rin ako nun. Alalang-alala yung guard sa akin kasi akala niya inatake na raw ako sa puso. Halos 1 week din akong hindi nakabalik agad sa trabaho. Akala nung mga kasama ko, nag-collapse ako dahil sa pagod. Nagtanong din ako noon sa albularyo at ang sabi, may kaluluwa raw na sumusubok na sumanib sa akin kaya ganun yung nangyayari. Buti nga raw at nakapagdasal ako kaya hindi successful yung kaluluwa na makuha yung katawan ko. Kay principal ko lang sinabi yung nangyari sa akin at napagpasyahan niya na ipabless yung faculty room pati na rin yung iba pang mga classroom sa school. Hindi na rin naman naulit yon at saka nawala na rin yung mga usapan na haunted daw yung faculty room. Magandang araw sa lahat. Nakaka-addict po ang mga videos nyo dito sa YouTube. Sa inyo lagi nauubos ang data ko, lalo na kapag nasa trabaho ko. Sana magtagal pa po kayo. Ang pangalan ko po ay Henry. Sobrang tagal na rin na nangyari ito sa akin. High school pa ako nun, pero natatandaan ko pa ng malinaw. Kasi nung high school din nangyari sa akin, ang pinaka nakakatakot kong experience sa buhay. First time yun na nakaranas ako ng paranormal. So ganito yung nangyari. May teacher kami na bata pa. Kami raw ang first section na nahandle niya. Halata naman kasi di nagkakalayo ang mga edad namin. Bale 16 years old ako nun. Tapos si ma'am, 22. Christine ang pangalan ni ma'am. Maganda siya. Lahat kaming lalaki nakikinig kapag nagtuturo na siya. Lahat gustong magpasikat. Yung isa ko ngang kaklase na sobrang tahimik sa ibang subjects, active lagi kay Ma'am Christine. Advantage din talaga kapag may maganda kang teacher Sa fast forward po, malapit nang matapos yung school year nun. Bale busy kaming nagre-recap nun ng mga napag-aralan namin. Kasi final exam na ang susunod. Meron din kami mga project na tinatapos. Ang panakot pa ng ibang teacher namin, kapag di kami nakapag-submit, hindi raw kami makakapasa. Umagang-umaga, kumpleto na rin kami sa room. Hinihintay namin si Ma'am Christine, pero late siya. Nakakapagtaka kasi sobrang bihirang mangyari yon. Halos 30 minutes na, wala pa rin siya. Baka raw may nangyari, sabi nung iba. Tapos bigla na lang bumukas yung pinto. Pumasok si Ma'am Christine. Wala siyang dalang bag at ang gulo ng itsura at buhok niya. Ang bigat din ng mga yapak. Tahimik kaming lahat. First time naming nakita si Ma'am Christine na ganon. Yung mukha niya, para bang ang dilim, hindi maipinta. Tumayo siya dun sa harap. Tinitigan kaming mga estudyante niya. Pakiramdam ko nun, may nagawa kaming mali kahit wala naman. Tapos bigla itong naglakad papunta sa CR sa likod ng room. Tahimik na tahimik kami. Walang gustong gumawa ng ingay. Hinintay namin si Ma'am Christine na lumabas. Pero hindi yun nangyari. Kasi bumukas ulit yung pinto ng room namin. Tapos, pumasok ulit si Ma'am Christine na may dala-dala ng bag at halata na nagmamadali ito. Todo sorry siya sa amin kasi may emergency raw na nangyari. Hindi na siya nakapagsabi na malilate siya.
Lahat kaming mga estudyante, laglag pa nga. Kasi paano nangyari yun? Kakakita pa lang namin sa kanya na pumasok doon sa banyo. Hindi pa nga rin siya lumalabas. Nagtaka si Ma'am Christine sa amin. Bakit daw ganun yung mga itsura namin? Ikinuwento nung kaklase namin na nasa unahan. At kahit si Ma'am, namutla rin nung marinig yun. Tapos sabi niya, tignan daw namin yung banyo kung sino ba yung nauna sa kanya na kamukha niya. Dahan-dahan na lumapit si Ma'am. Pinihit niya yung doorknob, tapos itinulak yung pinto. Lahat kami nasa likod ni Ma'am kasi gusto rin naming makita kung sino yon. Pero bakante yung banyo. Walang tao. Nagkatinginan kaming magkakaklase. Kung lumabas na yung nasa banyong kamukha ni Ma'am Christine, sana nakita namin. Pero kasi wala namang lumabas doon. May bintana sa taas ng banyo. Pero kahit ata bata, hindi magkakasya sa ganoong kaliit na bintana. Sabi ni Ma'am, dati pa raw niyang alam na may doppelganger siya. Kahit nga raw sa bahay, nangyayari yun. Madalas sinasabi ng kapatid niya na may pumapasok daw sa kwarto niya na kamukha niya. Kahit hindi pa raw siya nakakauwi galing sa school. Ang sabi ni Ma'am sa amin, huwag daw kaming matakot kasi hindi naman nananakit yung doppelganger niya. Nakakatakot lang daw talaga. Ilang taon nang lumipas, may mga nabasa rin ako about sa doppelganger. Sabi nila, madalas daw na makitaan nito ang isang tao na laging malungkot, depressed at laging mag-isa. Malamang ganun din si Ma'am Christine noon. Hindi lang namin nahahalata. Itago niyo na lang po ako sa palayaw kong dyan. Di ko rin kasi alam kung anong magiging reaksyon ng mga kapasta natin dito. Pero share ko na rin kasi may kinalaman pa rin naman siya sa horror. At tingin ko, magsisilbing lesson din ito sa maraming tao. Grade 4 ako nang maging guro ko si Sir Dante. Bago pa man namin siya maging advisor, alam na namin si Sir Dante ang pinakastriktong guro sa paaralan namin noon. Hindi biro yung mga kwento nung mga nauna niyang estudyante sa amin. Kapag binanggit mong mag-grade 4 ka na, sasabihin agad nila, mag-ingat daw kay Sir Dante. Unang klase namin sa kanya, pinatayo agad kaming lahat sa upuan kasi maingay daw yung nasa back row. Simpleng pagkakamali lang, may parusa agad kay Sir. Umabot na nga rin nun sa punto na kapag alam kong susunod na ang subject ni Sir, kinakabahan na ako. Namamawis yung kamay ko, tapos yung tibok ng puso ko, grabe. Ang weird pa kasi napag-iinitan ako ni Sir minsan. Ewan ko ba? Siguro dahil sa itsura ko nun. Parang ang dali-dali ko lang ibuli. Kapag nagtuturo si Sir, lagi siyang may sigarilyo sa bibig. Siya lang yung nakilala kong teacher na naninigarilyo sa loob ng classroom. Bawal yon. Kaya panakot niya sa amin, kung sino man daw ang magsusumbong, susuntukin niya sa muka. Tapos ibabagsak niya ang grades. Hindi nga namin alam kung paanong tumagal yung si Sir Dante sa pagtuturo. Siguro kahit yung ibang teachers namin sa school, takot din sa kanya. Isang hapon, may iniutos sa akin si Sir. Pinapalipat niya sa akin yung vase na lalagyan ng mga halaman dun sa kabila. Dalawa yung kinuha ko, tig-isang kamay. Ang kaso, habang naglalakad ako, natalisod ako sa sarili ko lang ding kagagawan. Pagtayo ko, nakita kong umuusok yung mukha ni Sir sa galit. Yung boses niya, alam kong rinig na dun sa kabilang classroom. Pero syempre walang umawat. Ang bobo ko raw, lampa. Sobrang mahal daw ng vase na yun.
Pagkatapos ay nilapitan niya ako at pinaso niya ang kamay ko. Hindi pa nakontento. Nang tumayo ako, pinaso niya pa ulit ako sa siko. Pag-uwi ko sa amin, nagsumbong ako sa mga magulang ko. Siyempre galit na galit si mama. Nagsumbong kami sa principal. Pero paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Gagawa raw sila ng aksyon kahit wala naman. Lumipat ako ng paaralan nun. Tapos nalaman ko na ipinakulam pala ni mama si Sir Dante. Ito, base na lang ito sa mga narinig kong kwento kung ano yung nangyari. Hindi raw nakapasok sa paaralan si Sir Dante. Yung mukha raw nito at mga kamay, lumobo ng lumobo. Hanggang sa hindi na raw ito nakakatayo sa kama niya. Suka rin daw ito ng suka. Takot na takot din kasi tuwing gabi raw, may kung sino ang dumadalaw sa kanya. Hindi raw tao yung dumadalaw. Parang engkanto raw ito o maligno. Naawa naman yung mga kapitbahay kaya nagpatawag sila ng albularyo. Kaso malakas yung pinangkulam ni mama kay Sir. Gumaling siya dun sa ilang sakit niya. Naging normal ulit ang itsura at hindi na nagsusuka ng kulay itim. Pero hindi na raw naalis yung dumadalaw sa kanya sa gabi. High school na ako nang malaman namin na na-admit daw pala si Sir Dante sa isang mental hospital. Naawa ko nung malaman ko yon. Grabe din pala yung naging epekto ng pangkukulam ni mama sa kanya. Pero sa kabilang banda, tingin ko karma niya na rin yun dahil sa ugali niya. Kung hindi yun nangyari, baka mas marami pang bata ang natrauma sa mga pinaggagawa niya. Ako po si Jessica. Na-discover ko po kayo dahil sa isang kaibigan na mahilig sa horror. Naikwento niya sa akin noon na gusto niya raw magpasa ng kwento dito kaso wala siyang nakakatakot na karanasan. At dahil doon, kinuwento ko rin itong nangyari sa akin. Sabi niya, pasok na pasok daw ang kwento ko dito sa channel ninyo. Ito po at susubukan kong ibahagi sa inyo ang mga nangyari sa akin na sana ay magustuhan ng lahat ng makikinig ngayon. Teacher po ako, sinuwerte sa ranking at napunta ako sa elementary school kung saan ako nag-aral dati. Malapit lang yun sa bahay namin. Nakakatawa nga kasi may ilan pang teacher doon na dati ko ring naging teacher nung nag-aaral pa ako. Anyway, nung medyo tumagal na ako, may isang bagay na lagi kong ginagawa after lunch. Natutulog ako sa classroom. Bakante ako niyan lagi matapos mananghalian. Sobrang nakakaantok yung ganitong oras, kaya hindi ko napipigilan ang sarili ko. Isinasara ko lang yung room, mga bintana, tapos doon ako mismo sa desk. Naglalagay lang ako ng malambot na tela para may mapagpatungan ng ulo ko. Tapos doon ako matutulog. Hanggang sa natuklasan ko na may ligaw na kaluluwa pala doon sa room na yon. Isang beses kasi, nagising ako na may batang babaeng nakaupo sa harap ko. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos hindi gumagalaw. Naka-uniform siya. So akala ko, estudyante namin. Tinanong ko kung bakit siya nandun sa loob ng room. Pero di siya sumagot. Tumayo lang, naglakad dun sa likod, tapos tumagos sa pader. Hindi ako natakot. Bata pa din kasi talaga ako, di naman na talaga ako matatakotin. Siguro dahil lumaki kami na hindi sinanay na matakot sa mga ganong bagay. Ilang beses na nangyari yon. Laging ganoon ang senaryo. Matutulog ako at magigising na pinapanood ako ng bata. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin, pero ayaw niya yata akong kausap. Basta kapag gising na ako, umaalis na siya. Laging ganon.
Lumipas ang ilang buwan. Natulog ulit ako doon sa classroom. Pero bigla kong naramdaman na may umuyugyug sa akin. Malamig yung kamay nung gumagawa nun. Pagdilat ko, yung multong bata. Ginigising niya ako. Mas nakakatakot siya sa malapitan kasi halatang halata na hindi maganda yung nangyari sa kanya na naging dahilan ng pagkamatay niya. Ang putla ng mukha niya. "Lumabas ka," sabi niya. Ang liit ng boses niya. Nagtaka pa ako nung una. Labas? Bakit? Itinuro niya yung labas. Tapos inulit niya yung sinabi niya. Sumunod naman ako. Naglakad ako palabas, dala yung gamit ko. Bale, nasa third floor kasi yung room na yon. Nung nasa first floor na ako at malapit nang makalabas, bigla kong naramdaman yung lindol. Nagpanik ako syempre. Tumakbo na ako palabas. Nakita ko yung mga estudyante na kanya-kanya ring takbo makababa lang at makalabas ng building. Panik lahat talaga. Sobrang lakas ng lindol. Kitang-kita namin yung gilid ng building na nagka-crack. Luma na rin kasi ito at matagal nang hindi na maintain. Sa kabutihang palad ay wala naman pong namatay. Kung mayroon mang nasaktan, simpleng mga galos lang, dala nung pag-uunahan ng mga estudyante. Tsinag ng isang engineer yung building at ang sabi, hindi na nga raw ito safe na gamitin para sa mga klase. So lumipat kami nun. Pero bago makalipat, ginamit na muna namin yung ibang room na pwede pang magamit dun sa school. Buti naman at sumapat yung classroom habang nagpapatayo pa ng bagong building. Pinagiba na rin yung nasirang building. Kapag napapadaan ako doon, naaalala ko yung batang multo. Kung hindi niya siguro ako ginising, baka natrap ako sa loob ng classroom na yon. Sa ngayon po ay wala na yung building na yon. Inalis na yung mga tira-tira at mga naiwang bahagi. Tapos ginawa na lang siyang mini playground ng mga bata. Hindi ko na ulit nakita yung multong bata na yon. Pero tingin ko, nagustuhan niya yung playground kung sakali mang nandun pa rin siya. Sandy na lang po ang itawag niyo sa akin. 23 na po ako at sa ngayon, waiting na lang ako sa isang company na pinag-applyan ko. Pero habang marami pang oras na walang ginagawa, naisip kong mag-submit dito. Naalala ko kasi yung nangyari sa teacher namin noong senior high school ako. Itago na lang natin siya sa pangalang May. Teacher May. Okay naman siyang teacher. Kumbaga, sakto lang. Maayos naman siya magturo, tsaka mabait sa mga estudyante. Medyo mababa lang siyang magbigay ng grades, pero okay lang. Siguro mataas lang talaga ang standards ni ma'am. Chismis nga sa school, kaya raw wala pa ring asawa itong si Teacher May. Dahil ang dami nitong hinahanap sa lalaki, kahit hindi naman daw sobrang kagandahan. Natatawa na nga lang din kami kapag naririnig namin yon. Sa classroom namin, isa ako sa pinakamahilig gumamit ng phone at kumuha ng litrato. Lahat ata ng classmate ko, pati mga teachers, nakunan ko na ng stolen shots. Akala ko kasi noon pagkatapos ko ng senior high, ipupurso ko yung pagiging photographer. Pero hindi naman pala. So yun na nga, umaga. Sakto na pinipicturan ko noon yung mga kaklase ko. Kinunan ko rin siya ng ilang litrato. Tapos nagsimula na siyang magturo. Pansin ko, mas maganda yung mood ni ma'am nung araw na yon kumpara sa mga normal niyang mood. After ng klase, nagpaalam siya sa amin. Ang sabi pa, mag-aaral daw kaming mabuti. Kasi alam niya na sa future ay magiging successful daw kaming lahat. Biniro pa namin si ma'am. Akala kasi namin magre-resign na siya
at magtuturo sa ibang bansa. Lunchtime nung mahawakan ko ulit yung camera. Chinek ko yung mga kinunan ko ng litrato. Tawa kami ng tawa sa dami ng stolen shots na nakakatawa. Pang bloopers talaga eh. Kaso pagdating dun sa pictures ni ma'am, natigilan kaming lahat. Walang ulo si ma'am sa pictures. Grabing kaba yung naramdaman ko nun. Bilang isang aspiring photographer, syempre narinig ko na ang tungkol sa mga kasabihan na kapag wala raw ulo yung kinunan mo, may masamang bagay na mangyayari dito. Chinet ko si ma'am. Tinanong ko kung nasan siya. Nagpunta na rin ako sa ibang klase na may faculty kasi baka maabutan pa namin si ma'am. Pagdating doon, wala na raw si Ma'am May. Nakaalis na. Nagmamadali pang araw. Tinawagan ko si ma'am sa phone niya. Wala. Nagpasama ako dun sa isa kong kaklase na may motor para sana sundan sa may terminal si ma'am, pero hindi na namin naabutan. Pinakalma naman ako ng mga kaklase ko. Pamahiin lang daw yun. Minsan naman daw hindi naman talaga natutupad yung mga pamahiin. Sumang-ayon na lang din ako. Pero hindi mawala sa dibdib ko ang pag-aalala kay Ma'am May. Sobra yung iyak ko nun. Kasi kung mas maaga ko lang sigurong natignan yung camera at nakita ko agad na walang ulo si mama, sana naipakita ko yun sa kanya at napigilan ko siyang umalis. Dumalaw kami sa puntod ni Ma'am May. Sinabi ko sa kapatid niya yung nangyari. Okay lang daw kasi hindi ko naman kontrolado ang lahat. Bonus na story na lang po sa pugot na ulo. Nag-inuman kami ng mga kapitbahay ng isang kaklase. Pagkatapos na yun na makagraduate kami ng senior high. Siyempre inuman, konting kwentuhan. Noong mga 11 PM na, sabi ni Rina, uuwi na raw siya. Kaya pa naman daw niyang mag-drive ng motor. So bago siya umalis, nag-roofie muna kami. Paglabas ni Rina sa pinto, sakto naman na nakita ko sa picture na wala siyang ulo. Agad akong tumakbo palabas. Buti at hindi pa siya nakakaalis at that time. Hinata ko siya paloob. Hindi na sinabi yung explanation. Basta pinakita ko na lang sa kanya yung litrato niya. Pinaalala ko sa kanya yung nangyari kay Ma'am May. Nagdesisyon na lang kaming lahat na doon na lang makitulog. Kinabukasan na lang kami aalis. At ayun na nga ang ginawa namin. Parang nag-sleep over na rin kami. Nalaman namin na nung gabi pala na pinigilan kong umalis sa Rina, ay may nagsalpukang jeep doon sa may intersection na madadaanan niya. Sakto sa oras kung kailang pauwi na sana siya nung gabing yon. So may chance na kung hindi ko siya pinigilan, ay baka natulad na din siya kay Ma'am May. Dustin na lang po ang itawag niyo sa akin. Share ko lang itong maikling story ko na tungkol sa teacher ko noong high school ako. Matagal na rin itong nangyari. Bale, grade 9 ako nun. May teacher kasi kami na ang pangalan niya ay Fredo. Mabait naman si sir. Kaso sobrang tahimik niya. Ewan ko rin kung anong problema ni sir. Pakiramdam ko kasi may problema siya sa mental health niya na hindi gaanong naagapan. Basta ang pagkakaalala namin kay sir, hindi siya magaling makipag-socialize. Mahiyain. Sa appearance naman, aakalain mong hindi siya teacher. Payat, laging mahaba ang buhok, tapos yung muka balbasarado. Minsan napagtitripan siya ng mga estudyante. Kapag nangyayari yon, parang siya pa ang nahihiya. Basta ang weird ni sir. Nung tumungtong ako ng grade 10, hindi na pumapasok si sir. Akala namin na fire. O kaya naman, nag-quit na at lumipat na ng school. Bigla ba naman naming nabalitaan na nagpakamatay pala itong si Sir Fredo.
Nagulat kami kasi biglaan lang yung balita. Walang nag-announce nun sa school. Basta na lang kumalat sa lugar namin yung totoong nangyari. Yung bahay ni Sir, lagi kong nadadaanan yun kapag papasok at pauwi na ako galing sa school. Maliit lang siyang bahay na konkreto. Kita mo rin yung loob mula sa labas kapag bukas yung mga bintana. Sa gabi, sobrang dilim sa part na yon. Sira yung mga poste, tapos yung mga tao kasi doon, hindi rin masyadong active kapag gabi na. Lahat nasa loob na ng bahay. Isang beses, may event sa school. Concert ng mga lokal na banda. Nanood kami, pero hindi na namin tinapos. Nagpaalam na ako kasi mga 11 PM na din yun. Nakabike ako noon. Ako lang yung nasa kalsada. Kahit mga kotse o motor, wala akong nakakasalubong o nakakasabay. Nung malapit na ako dun sa bahay ni Sir Fredo, sabi ko sa sarili ko, huwag lumingon kasi matatakotin talaga ako noon pa. Pero nung nasa harap na ako, hindi ko rin napigilan na tumingin. Nakarinig kasi ako ng sitsit. Tapos narinig ko na binanggit ang pangalan ko. Malakas yung boses. At ayun na nga, napalingon ako. Nakasilip dun sa bintana si Sir Fredo. May konting liwanag ng buwan na tumatama dun. Kaya kitang-kita ko yung itsura niya. Ang putla niya. Parang bungo na yung mukha niya. Tapos kulay violet yung leeg. Hindi namin nalaman kung paano nagpakamatay si Sir Fredo. Pero base dun sa nakita ko, sigurado kong nagbigti siya. Gumapang sa buong katawan ko yung takot nang makita ko siya. Pumidal ako ng walang tigil. Hanggang makarating sa bahay, muntik ko nang masira yung kadena sa bilis ng pagpapaandar ko. Paglipas ng ilang linggo, nalaman ko na nagmumultong araw talaga yung teacher na nagpakamatay doon sa bahay na yon. Ilang beses ko rin yung napanaginipan. Ilang araw din akong hindi nakalabas ng gabi. Kasi sobrang takot ako na makakita ng multo. Nang makagraduate na ako, giniba na yung bahay na yon. Ang sabi, may nakabili na raw na ibang may-ari. Pero kahit magpasa hanggang ngayon, may nagsasabi pa rin na may nakikita silang multo ng isang lalaki na may malaking sugat sa leeg. Alam ko na si Sir Fredo yon. Dasal ko na lang na sana matahimik na siya.